Sobrang saya ko nung binigyan ako ng 500K ng aking asawa, pero kinabukasan naman ay may ginawa siya na naging dahilan upang mawalan ako ng malay. Hello Ate Ann, magandang araw po sa'yo at gano'n na rin po sa lahat ng mga tagapakinig mo dito. Pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Marisa. Nandito ako dahil aking ibanahagi sa inyo ngayon ang napakasakit na ginawa sa akin ng asawa ko. 20 years na kaming nagsasama ng asawa ko at sa loob ng 2 dekada na iyon, never akong nakahawak ng malaking pera. Kahit may mga pagkakataong may sobra siyang pera, palagi niyang sinasabi na kailangan naming pag-ipunan ang kinabukasan at mga pangangailangan namin. Kaya sobrang saya ko nung isang araw ay bigla niya akong binigyan ng 500,000 pesos. Hindi ko alam kung bakit niya ako binigyan ng ganoon kalaking halaga. Akala ko, baka gusto niya akong bigyan ng pagkakataon na magkaroon naman ako ng sariling pera o baka may plano siyang pagandahin ang buhay namin. Buong gabi akong masaya at nagpapasalamat dahil sa wakas, may malaking halaga akong hawak. Pero kinabukasan, pagising ko ay sobrang nanghina ako dahil wala na siya sa tabi ko. Hinanap ko siya sa buong bahay pero wala siya. Mas lalo akong kinabahan nang mapansin kong nawawala rin ang ilan sa mga gamit niya. Doon ko naisip na baka may nangyari. Habang hinahanap ko ang mga sagot, saka ko nalaman ang totoong dahilan kung bakit niya ako binigyan ng 500,000. Hindi pala yon regalo. Kabayaran pala iyon para tuluyan niya akong iwan at magsimula ng bagong buhay kasama ang ibang babae. Mas masakit pa nang malaman kung buntis daw ang babae niya at sumama siya rito. Parang gumuho ang mundo ko nang malaman kong sa loob ng ilang oras, nawala sa akin ang asawa ko na kasama ko ng 20 years. Masakit isipin na ang perang akala ko ay regalo ay bayad pala sa pag-alis niya. Parang pinresyohan niya ang 20 taon ng pagsasama namin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ulit ang buhay ko dahil hindi lang pera ang nawala sa akin kundi pati ang taong akala ko ay makakasama ko hanggang pagtanda. Pero kahit sobrang sakit ng ginawa nila sa akin, hindi ko kayang balewalain na lang ang lahat. Hindi ko hahayaang matapos ang lahat na parang wala silang ginawang mali. Gusto kong malaman ang buong katotohanan at kung may pananagutan sila sa ginawa nila sa akin. Haharapin nila iyon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang lahat at hanggat hindi ko nakakamit ang hustisya para sa sarili ko. Sa ngayon, sinusubukan kong maging matatag kahit pakiramdam ko ay wala nang natira sa akin. Ate Ann, hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa kong paghahanap sa kanila o dapat ko nalang tanggapin ang perang iniwan niya at tuluyan ng kalimutan ang taong minahal ko ng 20 years. Sana po mabigyan niyo ako ng advice.